Ah, ang aking na-assign na parables, I think kasama ito. With this from the parable of the sower, and I think the wheat and the tares. Ito yung ating pag-aaralan na kung saan ay kasama rin po ito sa aking schedule na nakalagay. So, ating tunghayan, ating pag-aaralan ang parable pong ito sapagkat ito po ay very significant sa ating kapanahunan. Itong parable pong ito, ang context po nito ay hindi po sa loob ito ng simbahan, kundi ito ay sa labas, no, sa sanlibutan. Kaya again, balikan po natin ang ating verse na binasa kanina, chapter 13, from verse 24 hanggang verse 30. Okay? At isama na rin po natin yung verse 36 hanggang verse 43. Bagamat ito po ay nabasa po natin. So ating sundan na lang sa ating as we discuss this parable ay madadaanan muli po natin yung ating mga verses na binasa. Tandaan po natin, ating pag-aaralan ay ang Gospel ng Matthew. But we are in Matthew 13 na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay itinuturo niya regarding the parable of the kingdom. Ito yung kanyang itinuturo na ito ay napakinggan din po ng kanyang mga disciple. Sa lahat ng mga parables na kanyang itinuro, ay dito nagka-interest ang mga kanyang disciple. That's why ang kanyang explanation ay nandun po sa verse 36 up to verse 43. Yung mga tao, while they are on the side of the Lake of Galilee, ay umalis na po sila. Kaya yung time na yon ay ibinigay ng Panginoon to discuss what is the meaning of this parable. Kaya among those 8 parables before, sa parable pong ito ay dito sila nagkaroon ng interest na malaman. Okay, so ito nga, dito ay makikita po natin na kung saan si Matthew ay ipinakita niya na ang ating Panginoong Hesus ay siyang Messiah, na siya yung magiging hari na parating to bring everlasting righteousness by saving His people, para iligtas ang kanyang mga tao para sa kanilang mga kasalanan. Now, dito sa ating pag-aaral, ang ating Panginoon mismo bilang hari ay itinuro po niya about the mysteries of the kingdom, no, from verse 11. No, itinuro niya po dito through parables. Una ay itinuro po niya yung parables of the sower, kung saan ay itinuro niya dito nag-umpisa ang kaharian, no? Because of the gospel. Kaya dito nag-umpisa po ang kaharian na sinasabi. So yung mensahe ng kaharian ay parang itinanim, no? Na parang mga buto. So by means of hearing of people, kung paano nila tinanggap po ito, and yun, nagkaroon po ng bunga. Of course, yung mga puso din ng mga tao ay nalaman po tuloy at na-reveal kung ano ang condition ng kanilang mga puso. That's how the kingdom begins again. Yung Christ kingdom
began in our midst. No? Dito nagumpisa ang kaharian ng Diyos sa lupa. So it means through sowing, sa pamamagitan ng pagtatanim ng gospel, and of course, sa pagtanggap, ay may mga talagang nagbunga po ito. At until now, it continues to grow. No? Lumalago po ang kaharian po ng Diyos sa ating kapanahunan by means of preaching the gospel and proclaiming the message who Jesus is. Kung sino si Kristo and what He has done. Yan po yung patuloy na nagaganap sa ating kalagitnaan, sa ating kapanahunan. Kaya it continue at ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya itong passage, itong verse na ating pag-aaralan, again, ang ating Panginoon ay itinuro po niya ang isang talinghaga. Okay? Dito makikita po natin yung katanungan because people asking, no, kung bakit ang kaharian ng Diyos ay nandito, why still there are many people, bad people? Bakit may mga makakasalanan pa rin? Bakit marami pa rin mga tao rejecting about the gospel, and why people still rejecting Christ? No? Yun yung tanong na dapat po nating makita. Okay? Kung bakit ang kaharian ng Diyos ay nandiyan na, pero bakit ganoon? There is always opposition. Kahit nung panahon noon, nung panahon ng ating Panginoon, sabi po niya, yung kaharian ay nasa inyo na. But still, the Jewish people try to oppose Christ. No? Pinako nga nila ang ating Panginoon, di ba? Maraming resistance during that time regarding po sa ating Panginoon o ating kaharian o ating hari. At para sa ating kapanahunan, kung ating titignan ang kondisyon ng sanlibutan, ay bakit mas malala ang kasamahan. Di ba? Kung ang kasamaan during the time ay minimal, pero sa ating kapanahunan, but still, no, ay mas malala. Why is sin and wickedness so prevalent? Laganap ang kasamaan at ang kasalanan. And still, the message of the gospel is rejected. Yan po yung nangyayari. That's why Jesus' parable of the wheat and the tares will answer, sasagutin po ng parable ang tanong pong ito sa ating kalagitnaan. No? So, meaning, dito itinuturo na sa atin ng ating Panginoon, na alam ng ating Panginoon na there is a mix between the wheat and yung masamang damo, no? Merong paghahalo, some preacher ay inaakala nila na sa loob ng simbahan. But again, doon sa explanation ng ating Panginoon, ang binabanggit po doon na is the word. No? Kaya yun po yung konteksto po noon. So, tignan po natin. Dito sa ating pag-aaralan ay tignan po natin ang parable from verse 13 at chapter 13 to verse 24 up to verse 30.
No? Katulad ng parable of the sower, Jesus spoke this parable to multitudes of people during the time. No? Talagang sinasabi po niya sa lahat ng mga tao doon nga sa dagat ng Galilee. At yung mga tao doon, habang sila ay nakikinig, ay sila ay nakaupo. At yan po ang sinasabi ng Matthew chapter 13, verse 1 hanggang verse 3. So after this parable, again, Jesus nagturo muna siya ng panibagong parables, di ba? About the mustard seed and the leaven, no? Yung buto ng mustasa. Alright. So after that, ay pinalayas niya na yung mga tao. It isn't the crowds. Okay? And pagkatapos niyang ituro, yung mga parables pong ito, ay sinikrito niya ngayon yung kanyang mga disciple. Why? Because he will explain the meaning of this parable privately to his disciples. No? Dito sa Matthew chapter 13 verse 24, sinasabi po dito that Jesus put forth of the people. No? Ibig lang sabihin, ang sinasabi ng parable pong ito is to place beside. It means ang parable ay ito ay istorya sa lupa na merong makalangit na ibig sabihin. Alongside. Yun po yung ibig po sabihin po ng parable. Right? No, ibig lang sabihin, it is a deliberate and thoughtful care. Right? Kaya itinuro ngayon ng ating Panginoon yung kaharian, kung papaano ang kaharian, kung ano ang katulad ng kaharian. So it means ang kwento, the whole story ay naka-design. No? Ang lahat ng mga parable is designed to teach something about God's kingdom. No? Kaharian, mga kapatid. Kaya again, binanggit niya sa verse 24, ang sabi po niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng tao na nagtanim ng mabuting buto sa bukid, sa field. In Matthew chapter 13 verse 24. Now, tandaan po natin, ito ay may pagkahawig, right? Sa the parable of the sower. Okay? But also different in the parable of the sower. Doon sa parable of the sower ay meron lang isang nagtanim. But dito, right, tandaan po natin, dito sa ating pinag-aaralan, there are two sower. Dalawa ang makikita po natin. Doon sa una, there are 4 different kinds of soil. Right? Kung ating babasahin po yun. But dito sa pag-aaral po natin, there is only one field or soil. But there are 2 sowers and there are also 2 different types of seed. Okay? Dapat po natin maintindihan, no? Kung ganito ang ibig sabihin. So, patuloy po tayo. Yung taong ito ay nagtanim ng buto sa kanyang field. Right? Ibig lang sabihin, ang taong ito, ang nagtanim pong ito, he carefully select the best seed, no? Talagang pinili niya ang buto na itatanim, no? Na ibig lang sabihin, inaasahan niya na aani siya. Inaasahan niya na ang buto pong ito mag-sprout and of course, it produce productive crop. Yun po yung makikita po natin.
Then again, ang sinasabi ng Panginoon, right? There are something happen. Merong nangyari. Okay? Merong masamang nangyari. While the man ng kanyang mga servant, sila ay natutulog. Okay? So, ang kaaway ay talagang gumapang at nagtanim ng masamang damo. No? Ang tawag po nila dyan ay darnel. No? Ito yung masamang damo. Itong damong pong ito ay katulad din po ng trigo. Kaya habang sila ay lumalaki, hindi mo ma-determine kung saan doon yung weeds. No? Hindi mo ma-determine kung siya yung damo o yung trigo. Okay? Malalaman mo na lang yon na magkaiba kapag sila ay time to reap na. Kaya hindi pa pwedeng sabi nung tag-alipin ay bunutin na natin. No, it cannot be because yung ugat ng damong ito, yung masamang damong ito at saka yung damo ng trigo, pumulupot po yun. Kaya pag binunot, pati yung mga trigo ay mabubunot din po siya. Di ba? Kaya halos magkaparehas po sila. Okay? Nagkahalo sila. Kaya kapag inani po yun, at ginawang tinapay po yun, maaaring sumakit ang tiyan ng kakain po nun dahil nahaluan ng masamang damo. Kaya hindi po pwede. Hindi po pwedeng aningin. Okay? Hindi siya pwedeng bunutin. Right? So, sino ngayon yung nagtanim ng masamang damo pong ito? Again, in verse 25. It is the enemy. Alam nyo, nung panahon doon sa kapanahonan nila, it is a sabotage, no? Sabotahe po yun kapag nagtanim mo at siningitan mo ng masamang damo ang kanilang mga bukid noon. It's a evil way of men para gawin po yun. Okay? Sabotahe po yun because sinasabotahe mo po yung crop ng tao. At isang kasamaan po yun to do. Okay? Distinct do. At masama po yun. Now, makikita po natin, yung servant ay alam po niya na yung tares ay lumalago po din. Okay? And nakita po niya yung problema, mga kapatid. Kaya nagsuggest po siya. Okay? Sabi po niya, di ba ang tinanim mo ay magandang buto sa iyong bukid. So, papaano nagkaroon ng masamang damo dito sa bukid na ito? So, ganun din po kanina yung tanong, bakit merong pa rin masasama while the kingdom of God o the kingdom of heaven was already preached, pero bakit may mga masasama pa rin? Di ba? Kaya yan po yung dapat po natin makita at sagutin sa umaga pong ito. Di ba? Bakit ang kaharian ng Diyos ay laganap but still may mga tares pa din, may mga tao pa rin na masama? Okay? So, yun yung dapat po nating makita. Okay? Sa umaga pong ito. Kaya sabi ng may-ari ng field, ang kaaway ang gumawa po nito in verse 28. That's why the servant, no, nag-request ang servant, nag-suggest po ang servant na bunutin. Sabi niya sa may-ari, gusto mo bang bunutin ko na? O alisin natin yung masamang damo pong ito. Pero mayroong magiging problema.
Ano ang sagot ng may-ari ng field po ngayon? Sabi po niya in verse 29, but he said, no. Okay, wag. Dahil kapag inani mo ang tares o binunot mo ang tares pong iyan, pati yung trigo ay mabubunot din. Sabay po sila. Dahil sa pagkakataon po yun, yung ugat ng trigo at saka yung damo ay talagang nagkakuluputan na po siya. At nag-intermingled na po siya. Kaya hindi siya pwedeng bunutin. Ano ang sinabi po niya sa serpent? Let both grow. Hayaan mo na sila ay parehong lumaki o tumubo hanggang sa pagdating ng harvest. Okay? Dahil pagdating ng harvest, okay, ipapadala po niya ang mga anghel para anihin ang mga ang mga tanim pong ito ayon sa verse 30. Okay? So it means yung harvest time will be the right time for separating the wheat and the tares. Kaya hindi po pwede. No? We cannot judge them na ang taong ito ay masamang damo. No? Panginoon lang ang nakakaalam po dyan. Okay? Panginoon lang ang nakakaalam po dyan. Now, we have to study again this parable at maintindihan po natin. Right, so pumunta na po tayo sa explanation. Yan po yung context ng tawag nito, ang parable pong ito. Now, let's go to 36 to 39 sa ating verse. Right? Para makita po natin ang ibig sabihin ng parables pong ito. After that, Jesus told more to parables sa mga tao. And of course, ang kanyang explanation again ay nasa kanyang mga disciple. That's why they privately speaking, no? Ibig sabihin, sila ay nag-usap in privately. No? Bakit private? Hindi niya sinabi ang ibig sabihin sa mga tao. Mamaya makikita po natin. Right, tandaan po natin. Because itong mga disciple, they are very serious. Kaya pag ikaw ay seryoso, magtatanong ka sa Panginoon, masaya po siya na sasabihin sa iyo ang katotohanan. He will explain the parables, okay, or the word, masaya po siya na sasabihin sa iyo ang katotohanan. Yeah, again, tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay ibinigay po niya point by point yung mga detalye about this parable. Ano ang kanyang sagot? Makikita po natin in verse 37 to 39. Okay, ito ang kanyang sagot. He who sows the good seed is the Son of Man. Right? The field is the world. The good seeds are the sons of the kingdom. Okay? But the tares are the son of wicked one. The enemy who sowed them is the devil. Okay? The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Now, from verse 37 to 39. Now, makikita po natin yung susi para maintindihan po natin ang parables pong ito at galing mismo sa bibig ng ating Panginoon. Okay? Una, ipinresenta niya ang sower. Siya mismo ang sower, right? Siya mismo yung nagtanim. Okay? Sabi po niya, who sows the good seed is the Son of Man. Right? Siya yung sower. So, walang problema sa sower or the seed. No? Walang problema po doon dahil mismo ang ating Panginoon ang nagtanim po yun. So, it means Jesus sows good seed.
Okay? So, the message of the gospel and the fruit that comes from it are good. So, ibig sabihin, tama. Okay? Yung mensahe ng gospel at yung magiging bunga nito, yung tatanggap po nito, ay good. Right? So, again, Jesus explains the field is the word. Tandaan po natin mga kapatid, ang parable pong ito about the kingdom's spread in the world. Okay? Yung parable pong ito na dapat may kalat sa buong sanlibutan. Kanina binanggit ko nga, maraming mga tao na nagkakamali about the field. No, hindi po ito simbahan. At ito ang ginagamit po nila, bakit daw merong mga masasama sa loob ng simbahan? Bakit may nakapasok ang mga masasama sa loob ng simbahan? At ito yung ginagamit nilang mga reason kung bakit. Pero hindi dito nakatuon ang parable pong ito. Okay? Pero again, balikan po natin. Ang field is the word. Biglang sabihin, ito yung sanlibutan na kung saan makikita po natin ang klase ng tao, ang puso ng tao, at ang kanilang mga ginagawa. Right? Makikita po natin po yan sa mga verse o mga verses kung ating hahanapin po yan. Now, balikan po natin. Sabi po ng Matthew chapter 28 verse 19 to 20, gospel is to be sown. Okay? In the whole world. Okay? Ibig lang sabihin, ang kaharian ng Diyos, okay, will encompass to the whole world. Iyon po yung dapat. Okay? May bahagi po ito sa sanlibutan. That's why ang ating Panginoon dito sa ating pinag-aaralan, it represent the good seeds are the son of the kingdom, and the bad seed ay sila po yung tao na kung saan ang kanilang destination ay sa kapahamakan. Right? So, what are those good seed? Ito yung mga Kristiyano, those who are the son of the kingdom, na kung saan sila yung mga tao na nakarinig ng salita ng ating Panginoon at nag-response at naniwala sila sa kanyang salita. And then he followed him. Ito yun. Ito yung mga binabanggit po dito. Pero yung mga tares, ito yung mga damo, mga masasamang damo. Those are the sons of the wicked one. Ito yung mga tao na kung saan they are under the devil's regime. Nasasakop pa rin sila ng kaharian ng demonyo. No? Katulad din sila ng kanilang ama, that they are openly oppose God and fight against His kingdom. Okay? So, ibig lang sabihin, itong dalawang binhi na to, o two seeds, and the plants that come from them, ay ito yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Okay? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanila in John chapter 8 verse 42, if God were your father, you would love me. Right? For I proceeded forth and came from God. You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. Tayo naman, of course, bilang mga mananampalataya, alam po natin, we know that we are God and the whole world lies under the sway of the wicked one.
So, pinapatungkulan ko dito mga kapatid, ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. That's why there are two seeds. Right. So, makikita po natin that tares o yung samang damo grow in the same field. Katulad din ng trigo. Okay? Maaring ang kanilang appearance, they may look, okay, kung ating titignan, yung between tares and the wheat ay halos parehas. Kaya hindi mo masasabi na ang taong ito ay anak ng demonyo. You cannot judge them. No? Malalaman mo lang sila, lalabas na lang sila when time comes, kapag dumating na yung judgment. Yan po yung binabanggit po dito sa ating teksto na binasa. Right? Makikita mo na sila kung sino sila. Kung ano sila. Okay? Pero for you, of course, ikaw ang nakakaalam po niyan. Alam mo na ikaw ay isang Kristiyano o ikaw ay mananampalataya. Hindi ko masasabi na ikaw ang nakakalam. No? Tayo nakakalam. Sarili po natin nakakalam. Okay? Hindi ko masasabi na hindi ka ligtas. Kaya wala nakakalam. Darating na lang yung time. Yung time will come. No? Kapag inani na sila. Dahil lalabas ang kanila at sino sila. Right? So, dito, makikita po natin mga kapatid, yung reaper. No? The harvest is the end of the age. And the reapers are the angels. Ayon po sa verse 13 to 39. Chapter 13 to 39. So, dito, makikita po natin, kasi in-explain na ng Panginoon eh. So, the reapers who are sent out, sila yung binigyan ng authority ng Panginoon to gather the tares. At upang hiwalay sila sa trigo. No? Sino yung mga reapers? Those angels. Okay? Sa panahon ng harvest. Tandaan po natin mga kapatid. Sabi ng Panginoon, the end of the age, speak about the time of judgment return. No? Sa kanyang pagbabalik. Kaya sabi po niya, when the Son of Man comes in His glory and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. Kaya yung time na yon, doon pa lang malalaman, makikita. No? Kaya we cannot judge them. O ikaw, hindi ka Kristiyano, o ikaw, masamang damo, di ba? You cannot. No? Only the time of judgment or the time of redeem. Okay? Doon na ang final. Now, in verse 40 to 43, ay ito na yung paglalapat. Makikita po natin po dito, paano po natin may apply. That's why, ang ating Panginoon ay in-explain niya, piniliwanag niya about the elements, some elements of the parable. Okay? And then, he went to discuss about the truth of the parable. At dito, ipinakita niya kung ano ang magiging kahinatnan o anong magiging buhay ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Mga kapatid, meron tayong dapat makita na mga katotohanan about those faith of believers and unbelievers at the end of the age.
In-explain kasi ng Panginoon. Now, tignan po natin. Una, tandaan po natin, ang Diyos ay gagamasin. No? Out of His kingdom, all evil and sin. Ayon sa verse 40. Ano sabi po doon? Therefore, as the tears are gathered and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. Magandang balita ito, mga kapatid. Tandaan po natin, yung tanong kanina kung bakit meron pa rin mga masasama while the kingdom of heaven at the stakes. Bakit meron pa rin? So, dito ay ang sagot. Okay? Anong sagot? God will weed out all evil and sin at the end of the age. Wala tayong karapatan para gawin ito. Okay? Wala tayong otoridad na tayo ang gagawa nito. So, it means ang Diyos ang maggagamas sa lahat ng mga kasamahan at lahat ng kasalanan sa pagdating ng huling panahon. Kaya ito yung mga sinasabi sa aklat ng Revelation from verse chapter 21 to verse 23 and 27. Kaya mga kapatid, one day there will be an end to all evil and sin. Okay? The new heaven and new earth will be perfect in every way. Kaya yan po yung sinasabi ng ating Panginoon na magiging kahinatnan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Okay? Na darating ang panahon, gagamasin lahat ng Diyos sa kanyang kaharian, lahat ng nagiging causes ng kasalanan at gumagawa ng kasalanan. Na ibig lang sabihin, unbelievers will be punished for their sin. Again, in verse 42, ano sabi po doon? And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Anong sinasabi ng Panginoon po dito? Na lahat ng masasama at will be burned in the fire. So, yan po yung at the end of the age. All those who cause sin at gumagawa ng masama ay gagamasin o puputulin. At yan po ang gagawin po ng mga anghel. At itatapon po sila sa furnace of fire. Kaya sabi po ng text po natin that there will be gnashing, weeping, gnashing of teeth. Right. Pero sa mga matutuwid, anong sabi po ng text po natin in verse 43? The righteous will shine like the sun in the kingdom of the Father. Okay? Ano sabi ng verse 43? Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear. Mga kapatid, iyan po ang magiging kahinatnan ng mananampalataya at hindi mananampalataya sa darating ng panahon. Kaya nga sabi po ng Daniel chapter 12, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting contempt. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Once again, ito yung tama kapag dumating na ang panahon. Mga kapatid, the righteous will shine like the sun in the kingdom of heaven.
At yung mga masasama at kasalanan will remove from our lives. Okay? Of course, we will be glorified and perfected in Christ. Now, para sa mga mananampalataya ay hindi na po siya magkakaroon. We will not despair. Okay? Pero bakit pinabayaan at tinalaw ng ating Panginoon? Why He permitted na lumago ang mga tears? Okay? Bakit niya inalaw na ang mga tao ito, ng mga masamang ito, ay nakakasama ng mga mabubuting tao? Okay? Why He permitted that? Of course, darating ang panahon na sila ay aalisin. Aalisin sila. No? Ibig lang sabihin, all things that offend, taken away. And those who practice lawlessness, completely removed. The righteous will shine forth as the sun in the kingdom of the Father. Ano ang makukuha po natin na aral, practical lesson from this parable? Una, dapat po nating intindihin, ito ang plano ng Diyos. It is the Lord's plan that His kingdom citizen be sown in this world. Okay? And bear His influence on it. Kaya nga, again, balikan po natin ang verse 24. Sabi po doon, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Okay? At ang explanation po doon ay nandoon sa verse 38. Bakit? Dahil ang Panginoon, mas pinili niya na maiiwan ang kanyang mga tao dito sa sanlibutan pong ito. Dito sa tinatawag na great field to bring influence upon it. Gagamitin po tayo. Right? Na bago po siya pumunta sa krus, ito ang kanyang sinabi. Sabi po niya, I have given them your word. And the word has hated them because they are not of the world. Just I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Kaya pinili ng Panginoon na makasama natin, makakahalubilo po natin ang mga tears po ito. And for their sake, I sanctify myself that they also may be sanctified by the truth. Ito yung plano ng ating Panginoon for this lost world, to sanctify a people unto Himself from out of it. Okay? Sinanctify ka ng Panginoon. Okay? And then sent back you into the world to bring His influence to them. Ginagamit ka. Natatandaan po natin yung sinabi po ng ating Panginoon in
Matthew chapter 28 verse 18 to 20, na kung saan sinasabi po niya, all authority is given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have come you and do. I am with you always, even to the end of the world. Ito ang trabaho po natin. Hindi natin trabaho na bunutin ang mga tao, ang mga masasamang tao. Ang trabaho po natin is to bring. Ito yung inuutos sa ating Panginoon. No? Ang trabaho po natin is to bring the gospel. Kung narinig mo yung magandang balita at ito ay pinaniniwalaan mo na si Jesus, ang Kristo, tinanggap mo po ito, you are that good seed. Ikaw yung mabuting buto. Na kung saan ito yung itananim po niya dito sa lupa. Nakita po natin yung vital purpose po natin. Dala-dala po natin, suot-suot po natin ang mensahe na kung saan ay nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng mga tao na nandito sa sanlibutan. Dala-dala po natin po yun. So ang ating Panginoon ay dinala po tayo. Dapat nga, nasa langit na po tayo. After we save, nasa langit na po tayo. Pero hindi. Mas pinili ng Panginoon na mananatili ka dito because ikaw, tayo ang bibigay ng influensya regarding Christ. At dala-dala natin po yan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, as long as Jesus' kingdom grows in this world, habang lumalaki ang kaharian ng ating Panginoon, sinisigurado naman ng demonyo na siya ay nandiyan dyan. His presence is there. Tandaan po natin, ang demonyo ay pilit na sinisira or to frustrate or to destroy the kingdom of Jesus Christ. Kaya nga yung magiging consummation po nito ay yung bandang huli na. Yung magiging kaparusahan ng demonyong pong ito, yung kanyang eternal doom. This is the final consummation. Kaya ang demonyo ay patuloy din na nagtatanim his own wicked influence in the Lord's field. Patuloy din na nagtatanim din. Patuloy din na tinatanim ang kanyang influensya sa field ng ating Panginoon. Sometimes, even in the very place is the good seed was sown. Kahit sa akala natin sa mga lugar na andyan ang kabanalan. But again, ang demonyo ay pilit na nagtatanim ng kasamaan sa lugar din po niyan. Tandaan po natin mga kapatid. May mga tao, those malicious people, na akala natin
ito ay influence o inspiration of the devil. Sila yung naging kadahilanan. Sila yung nag-uudyok sa mga mananampalataya para magduda sa kanilang pananampalataya. Okay? Ito yung mga tao na pilit binibigyan o pilit na inaakay ang mga mananampalataya para magduda sila sa kanilang pananampalataya. They are trying to persuade them. Hinihila sila para gumawa ng kasalanan. Kaya nga nagbigay ng warning ang ating Panginoon sa mga taong ito. Sabi po niya, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him. A millstone were hung around his neck, and he were thrown in the deep of the sea. Di ba? Binigyan niya ng warning para sa mga taong ito. But for now, as long the kingdom is being spread in this world, the devil will seek to sow tares where God seek to sow wheat. Sinasabayan niya lagi, mga kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi nating trabaho bilang mga mananampalataya, bilang mga followers ni Christ, is not our role to remove evil doers from the presence of this world. Di ba? Ang sabi nga ng text po natin, does the owner of the field answer no? Di ba? No. Lest while you gather up the tares, you also uproot. Mabubunot din daw yung trigo. Sasama sila. Kanina niya binigay ang trabaho po nito? Doon sa reapers, angels. Kailan? The time of harvest. Anong ibig sabihin po nito? Ito ay nagtuturo sa atin na hindi ito natin trabaho to take out the evildoers from the world. Hindi tayo nandito to root out all unbelievers by force. Okay? O ano man ang gagawin po natin, hindi yan ang mission po natin. Hindi tayo qualified para gawin po ito. Dahil hindi po natin alam ang puso ng isang tao. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam, kaya siya lang ang may karapatan. Ang paghahatol is the one to give the ultimate judge. Ang trabaho po natin, tandaan po natin, our rule is not to pull out the weeds. Our rule is to continue the work of Jesus in sowing the seed of the gospel. Yun po yung trabaho po natin. Patuloy po natin itanim ang buto ng magandang balita. Making disciple, as disciple making disciples. All the nation, no? Baptizing them. Yan po yung sinasabi po ng Matthew chapter 20. Yan ang dapat trabaho po natin. Kaya yun po ang kahalagaan ng ating tungkulin. Dahil tinawag po tayo asin at ilaw. Di ba? Kaya nandito po tayo, mga kapatid, to shine our light in this world para makita nila yung mga gandang gawa po ninyo. At makita nila na ikaw ay isang followers ni Kristo. And then they will give glorified sa ating Diyos. Trabaho po natin ay preservative po tayo. We are the preservative in this world. Ay, para ma-save o matanganan po natin ang mundong ito sa kasalanan. Okay? Pagdating naman sa simbahan,
ang ating tungkulin is to lovingly confront sin sa ating kalagitnaan at tawagin natin sila para magsisi. Ito yung trabaho po natin. Pero tandaan po natin mga kapatid, evil will always be present in this world all the way to the day of judgment. And it's not our role to make heaven on earth nor it is even our ability to do so. Tandaan po natin, historically, no, bawat simbahan na na-establish po dyan ay meron talagang kasama pa rin. Okay? May mga masasama pa rin, di ba? Kahit sa lugar, kahit palibutan mo pa rin ng simbahan ng Angono, still, meron pa rin masasama po dyan. Aalis na nga lang pagdating ng huling panahon. Kaya, ang trabaho para maalis ang kasamahan ay ito ay trabaho ng mga anghel at the time of judgment. Okay? Hindi trabaho ng nagtanim to pull the weeds. Kaya mga kapatid, we have to patiently persevere in faith and obedience until the day that Jesus Himself orders the complete removal of all evil from the presence of the world. Diba? Na dapat natin pagtiwalaan na alam ng Panginoon kung paano niya i-deliver ang mga mananampalataya. He knows how to deliver the godly out of temptation and to reserve the unjust under the punishment of the day of judgment. Okay. Sa providensya ng Panginoon, alam po niya. Now, para sa ating panghuli, tingnan po natin ang interpretasyon ng ating Panginoon in verse 43. Ang sabi po niya doon, who has ears to hear, let him hear. Okay? May warning po ito. This warning is a dreadful one. Sinasabi po sa atin, if a man or a woman is not one of the sons of the kingdom, kapag hindi ka kasama po dito o anak ng kaharian, okay? Na kung saan ito ay nakarinig. Okay? Ikaw ay nakarinig ng gospel. Narinig mo ang magandang balita at inilagay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo at ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at sinunod mo siya and follow Him. Biglang sabihin, hindi ka kasama sa thieves, hindi ka kasama sa masamang damo. Na kung saan ang masamang damo ay ititipunin sa araw ng judgment day, sa huling araw. Okay? At yan ay itatapon sa furnace of fire, kung saan there will be nothing willing of it. Now, kung ikaw ay natatakot na tawagin na ikaw ay iyong masamang damo, if you are afraid to call the tears, no? Tinawag kang tears, mayroong magandang balita para sa iyo. Okay? Hindi ka dapat mananatili bilang tears o masamang damo. There is a miracle of the gospel. Merong biyaya ng gospel. Right? Ano yung kapangyarihan po ito ng gospel that God takes sons of the wicked one and turns them into the son of the kingdom like us. Saan ba tayo galing? Tayo ay anak ng mga demonyo, pero
tayo dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo na narinig po natin, we are now the sons of the kingdom. And this is the good news for you. Yan nga sabi ng Colossians chapter 1 verse 13 to 14, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Now, if you will repent, kung ikaw ay magsisisi at papalitan mo yung unbelief, yung matagal mo nang hindi naniniwala sa kabila ng mga maraming paraan, marami ka nang napakinggan regarding about the gospel, this is the time to believe on the Lord Jesus Christ. Okay? And you will be saved. Iyan po yung sinasabi ng Ebanghelyo. Magsisi ka lang at ikaw ay manampalataya. Pero meron akong nice liwanagin. No? Baka kasi yung pagsisisi ay yung ihingi ka lang ng sorry. Okay? Baka sabihin mo lang, I'm sorry for my sin. No? Sa sunod ay pwede ko nang gawin ng mas maganda, mas tama. Hindi po yan ang ibig sabihin ng repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, that you are lost. Ikaw ay nawawala kay Kristo. Ikaw ay isang makasalanan. Nahahatulan ka na mapunta sa impyerno. Kaya kailangan mo si Kristo, kailangan mo ng tagapagligtas. You need a Savior. Okay? As Jesus Christ is the Savior. Magtiwala ka sa Kanya. Believe on Him. Trust in Him. Rely completely in His finished work. Yun yung paraan. Pagkatiwalaan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Try completely, believe completely on His finished work of redemption for your salvation. Tandaan mo, ililigtas ka, irirescue ka ng Diyos sa iyong kinalalagyan na kadiliman. Like because of sin. Right? Okay? Ililipat ka niya sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Tandaan mo, kapatid, o sino ka man, God will forgive your sin because Christ paid your ransom by His death on the cross. Kung si Kristo ay namuhay mula sa kamatayan, ganon din ang gagawin sa iyo, sa iyong kinasasadlakan na kadiliman at kasalanan. Christ will raise you to a new life. Babangon ka. Babangon ka ng Panginoon. Mga kapatid, o mga kaibigan na nakikinig, huwag kang mananatili bilang isang masamang damo o tails. There is a mystery in the gospel. Na kaya kang dalhin, alisin sa pagiging masamang. Manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa katotohanan na inyong dinala sa amin talaga. Sa katotohanan po ito, na nagbigay po sa amin minsan pa upang suriin, tingnan ang aming tunay na pananampalataya, na magbibigay po sa amin o Diyos ng kasigurungan bilang isang trigo, bilang isang trigo, Panginoon. Alam po na kung ano ang aming magiging kaya. Pero sa mga tao na nanatiling masamang damo is, there is still hope.
mayroon silang pag-asa na maalis sa kanilang kinalalagyan sa pamamagitan po kami ng habag sa pamamagitan ng misteryo ng ebanghelyo na kanilang napakinggan. Sana Lord, sa mga tao o sa mga kaluluwa ng Diyos na naghahanap ng kaligtasan ay masumpungan ko nila ang aming Panginoon Jesus. Magtiwala po sila sa kumpleto na ginawa po niya ng pagliligtas. Nagsisi at manampalataya sa iyo, para sa amin mga mananampalataya. Salamat po, Lord. Binuksan po ninyo sa aming kalagitnaan ng katotohanan ng Panginoon. Upang muli po namin isipin, aralin ng Diyos kung sino kami sa inyong harap. Maraming salamat po. Naway nakinabang po ang bawat isa po sa amin. Naway nalugod din po kayo sa aming mga pagkaharap. Po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.